Ano bang okasyon today? Today is Pentecost Sunday. So, baka inisip na, ano ba yung Pentecost na? So, hindi naman tayo Pentecostal. Baka inisip na gano'n na Pentecost ay para sa mga Pentecost. Hindi po. As we will see, sa ating pong kakaibang service po for today, ito po yung first time actually na celebrate po natin ang Pentecost dito po as far as we remember. So, since 2018, sa loob ng ating taon, ito po yung first time na ginawa po natin ito. Kung naalala po ninyo, nag-start po tayo mag-observe ng Passover noong 2020. Kasi po, yun yung time na hindi tayo pwede magsama-sama. Kaya tuwing Huwebes Santo ay ina-observe po natin ang Passover to remember what Christ has done for us. Pero madalas kasi maraming mga churches forget. Maaaring hindi yung intentional. Pero maraming mga churches forget that Pentecost is also important. Ano ba yung Pentecost na yan? Ito yung time sa pagkakaalam ng marami. Ito yung time na dumating ang Holy Spirit, di ba? Sa bababasa natin sa Acts, ito yung time kung saan nag-start yung church. Na kung babalikan natin sa Bible, ito yung actually yung time na matatawag ng isang church, yung lahat ng mga tagasunod ni Jesus. And many churches, many believers today is that na bakit ba may church? Bakit nagtitipon-tipon ng mga Christians on a Sunday? Laging tanong yan eh. Kung dati, di ba, dati Sabado, nagtitipon ang mga taga-worship ng Panginoon. Pero bakit biglang naging Sunday? So, yun yung mga tanong na may tinataman sa Pentecost. And, pasensya na, pero maraming mga churches kasi mas may emphasis sa founding anniversary nila. Hindi masama na mag-celebrate na kung kailan tayo. O kailan ang anniversary ng Glory of Christ, naalala ninyo. O, di gano'n. April 1. April 1 po ang ating pong founding anniversary. Hindi natin masyado na celebrate eh, ba? Pero hindi na po masama yun. Hindi masama na aldahanin natin kung gaano naging mabuti ang Panginoon na magtayo ng isang community na magsama-sama mga believers sa isang lugar. Pero sadly, marami po kasi mga church anniversaries. Kahit nasabihin nila na napaka-faithful God sa amin, pero may konting balik na tuloy namin. Dating sa pagdating namin, ngayon, malaki na, 3 stories. 3 stories. Hindi masama. Hindi masama na gulitan. Pero tulad ng Passover, that we want to instill as a tradition po dito sa church. Magandang gulitan natin bakit at paano nagsimula. Diba? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin, ng mga believers, para sa modernong time? Tingnan po natin yung ating pong, ano ba yung historical background? Pentecost comes from the Greek word Pentecost, which means 50. So, mula sa araw ng Easter Sunday, bilang kayo ng 50 days, ngayon yung ka-50th na araw. Kaya siya Pentecost. Pero yung pinaka-festival na pinagugatan niya, binanggit kanina ni Pastor Joy, it's called Shavuot. Shavuot. Iabot mo na yung Shavuot sa akin, naliligo. Hindi yun. Shavuot is Hebrew for the Feast of Weeks. Bakit Feast of Weeks? Kasi linggo. So 7 weeks simula from Easter Sunday. It's a harvest festival. Bakit harvest festival? Kasi ito yung panahon na inaanin ang wheat. Hence, we have wheat bread. And yung barley. Ano ba yung barley? Yung dinosaur na kulay purple. Barley, yun yung parang trigo kung saan nagagaling ang beer.
And kinakain yun, ginagawang tinapay. You can find party bread sa supermarket. Then, some other foods. Una itong tinutok sa Exodus chapter 34, nung nakatipon yung mga Israelita sa paanan ng Sinai. And later, bago sila pumasok sa Kanaan, babasa namin yan sa Deuteronomy chapter 16. Ang tradition ng mga Hudyo is they commemorate Shavuot as the birth of the Israel nation. Kasi nga, yun yung time kung saan binigay yung law. Bakit yun yung law? Yun yung araw na binigay yung law. Kasi, remember, Passover was first celebrated during the Exodus, nung paglabas ng mga Israelita from Egypt. So, 7 weeks, simula na sila yung lumabas sa Egypto, they celebrated, ito yung pagbibigay ng law, Torah, which is what we know as the Ten Commandments and yung the book of the law, yung first 5. Pero, law dito natin ito kayo yung Ten Commandments and yung other commandments sa rin natin. So, counting the days from the Passover at the Exodus, ito yung exactong time na binigay ng Diyos ang law sa Mount Sinai. Pero ang modern tradition po ngayon ng mga Hudyo, kapag nagsa-celebrate sila ng Shavuot, it is a celebration of Torah. So, yun yung pinaka-highlight nila, yung pagtanggap ng law, pag-aaral, education, and the choice to participate actively in Jewish life. So, ibig sabihin, parang, it is a form of recommitment na, sige, Lord, magpapakabay na ako ulit. Magiging mabuting Hudyo na ako. So, pag nagsa-celebrate ng Shavuot, ang mga Hudyo, ginagawa nila, babasa sila ng book of Ruth, which is why, yun yung ating pong call to worship. Umiinom sila ng milk. Yan. Kasi nga, harvest kumakain sila ng milk-based na mga tinapay. And, nabibigay sila sa mga mahihirap. They give alms to the poor. So, Pastor, bakit po kayo nagpalita ng wheat bread? Wala ba kayong tinapay sa bahay? Hindi. Ibibigay po natin ito later. Okay? Ibigay, we will bless the people dito po sa ating pong building, ating pong cottagans dito. And kung meron po pong matira, yung bless, yung inyong pong guard sa inyong pong building. May, pwede niyo po silang bigyan. Okay? Another practice po na ginagawa ng mga Hudyo, nag-aaral po sila ng Torah overnight. Nagawa na ba natin yun? Gusto nyo mong gawin natin yun? Ano tayo, Bible study tayo, kung magdaman. So, walang tulugan. Yun nga Saka po kayo pag may time kayo, bisita po kayo sa Wednesday. Yung Wednesday Bible study, nakakaaliw. Kasi yung sabi ko, dapat yung oras mga 30 minutes na kasi mag-discuss pa ako. Pero maabot kami ng isang oras kahalish, no? So, akala natin na Bible study ito nakakatamad. Pero actually, studying the Bible is exciting. Especially when you see yung patotohanan na, okay, ganito yung gusto sabihin na kami. So, bakit importante na siya kung para sa atin? Kasi, sa Acts chapter 2, ayan, when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. Suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting, divided tongues as of fire. So, hindi siya actually apoy, pero mukha siyang apoy. Appeared to them and rested on each one of them. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. So, ito yung sinasabi kanina ni Kuya Choi na speaking in tongues. But in this sense, this is other languages. Now, there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound, the multitude came together. They were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. Bakit may mga Jews sa Jerusalem? These are Jews na nakalat from the diaspora. So, galing sila sa iba't ibang parts ng Roman Empire. And bakit sila nasa Jerusalem? Because of Pentecost. So, ang okasyon, nung araw na dumating ng Holy Spirit, ito po sa Acts is Shavuot. Yun yung piyesta opisyal.
Okay, so, in the same way nga tayo, di ba? Kapag, anong okasyon kapag January 9, di ba? January 9, sa Nazareno, di ba yung mga tao, mga deboto, dumadagsa doon sa Catholic Church. So in this case, yung mga deboto na Hudyo from all over the Roman Empire, dumagsak sila ngayon sa Jerusalem to celebrate Pentecost. As we can see dito sa passage, yun yung okasyon. And for many Christians, Pentecost is all about the official start of the church. It's about the coming of the Holy Spirit. And may nabasa po ako na kasi madalas we talk about God the Father. We pray to God the Father. Father God, ganyan. Ganyan. Kasi marami tayong hinihiling. We pray in Jesus' name. Hinihilala natin na si Jesus. Si Jesus ang okasyon tuwing Tuwing. Si Jesus ang okasyon tuwing Christmas. But the Holy Spirit, we don't give much thought about the Holy Spirit. When the Holy Spirit, ano ba yung Holy Spirit? Yung ibon na nakikita na. Yung ibon na nandun sa kalendaryo, sa ibabaw nung gano'n. Hindi siya kalapate. Ang Holy Spirit, hindi siya kalapate. The Holy Spirit is God. Spirit, the Spirit of God Himself. So kailangan na bigyan din natin ng tuon, bigyan natin ng pansin, paano ito kumikilos sa Panginoon bilang the Holy Spirit. Some celebrate Pentecost kasi ito daw yung binigay yung ability to speak in tongues. Yeah? But remember, these are tongues as in languages. Okay? So, para makita po natin yung significance nitong event po na ito sa Acts, kailangan natin balikan yung pinaka-root sa roof. Diba? Balikan natin yung ugat ng kwento. At makikita natin yan sa ating pong binasa sa Ruth chapters 1 to 4. Balikan niyo po mamaya ito pong book of Ruth. This is a very short read. Kaya pong basahin yan ng wala pa kalahating oras. Pagtulog ng mga anak ninyo, mamaya, at meron na kayong time, mamaya na muna kayo mag-scroll ng mga reels. Basahin niyo po yung Ruth chapter 1 to 4. Pero ito po yung summary po ng storya. Ito po ay set during the time of the judges. Ano ba yung time na yun ng judges? Ito po yung time after mamatay ni Joshua, diba, nasakop na halos yung promised land. Pero may mga pockets na naiwan na hindi nila nasakop ng tuluyan. So, ang nangyari was, eventually, itong mga pockets ng mga Canaanites, sila yung nag-influensya dun sa mga Israelites para sambahin si Baal, para sambahin si Asherah, at sino pa yung mga Diyos-Diyosan dyan. So it was a very dark age kasi makikita po ninyo dyan, paulit-ulit, sinasabi that this was a time that there was no king and Israel did kung ano yung tama sa paningin nila. Hindi na wala yung mabala nito. Pero towards the end, ang sobrang dark. Merong pang law and order, pang law and order, at pang CSI na eksena doon, kung saan ang isang babae, pinatay siya. Tapos hinati-hati yung katawan niya. So anyway, and there was civil war na nangyari. So it was very, very dark. Now ito po yung setting. Si Elimelech, saka yung pamilya niya, si Elimelech, isa yung dalawang anak, si Malon, saka si Kilion, at saka yung asawa niya sa Naomi, lumipat po sila sa Moab. So, katabing bansa. So, basically, parang OFW sila. So, eventually, si Malon at si Kilion, asawa, si Orpha, at si Ruth. However, during those 10 years na nag-stay po sila doon, halos sabay-sabay or halos sunod-sunod, namatay si Elimelech, tapos namatay yung dalawang anak na lalaki. So, itong tatlong babae nito, Labyuda de Franco sila talaga na sama-sama sila halos sabay-sabay sila nagpunta. Nung nalaman ni Naomi na, tapos na yung nagpuyot sa Bethlehem. Originally, galing na sila sa Bethlehem. Naraman niya na tapos na. So, decision siya na bumalik. Tapos, si Orpha, saka si Ruth, gusto nila sumama. Pero sabi sa kanila ni Naomi,
hindi, wag na. Kung mga anak ba ako ngayon, mag-asawa ko, mga anak ako ngayon, maanay ba na sila yung lumaki, di ba? Siyempre, imposible. So, better na bumalik kayo sa mga bayan ninyo, sa mga pamilya ninyo, mas may chance kayo na mabuhay. Remember, during this time, widows are slow death. Diba? Wala kang trabaho, wala kang kakayanan para buhayin yung sarili mo. Kasi as a woman, you are looked on as property ng isang lalaki. This is a very patriarchal society. Very patriarchal yung kultura nila. So, kapag ikaw ay isang babae na namatay ng asawa, wala kang identity, wala kang property, wala kang kakayanan ng buhayin sa sarili mo. So, death nga naman. So, nasa isip niyo na yung bumalik niyo sa mga nyo, mas may chance kayo na makapag-asawa. Pero, sabi ni Ruth, sabi niya, hindi. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God will be my God. So, pagdating nila sa Bethlehem, sakto, anihan ng barley. Tapos, si Ruth, para, alam mo, pag-uusapan siya doon ng mga tao, hindi nila sa Naomi. Tapos sabi ni Naomi, bumibili siya sa tindahan. Sabi ni Naomi, huwag niyo akong tawagin Naomi. Tawagin niyo akong Mara. Naomi means blessed or pleasant. So, names mean everything during this time. Mara means bitter. So, kung kayo magkakaroon kayo ng mga anak, kung hindi mapangalan ng Mara, isang naloob. Bitter ka, ate. Wag din papangalan ng Mara. Because Mara means para na yung para Mara Clara na. Hindi kasi Mara Clara. Sila siya dito. So, para yung kahihiyan na, si Naomi, di ba, yaman-yaman nila dati, tapos yun, na gleaning, di ba? Gleaning means yung namumulot ng mga naglalaglag. Siyempre, pagka inani yan, yung mga naglalaglag sa lupa. Pero yung mga naglalaglag, pwede na pulutin yun para mabuhay sila. Ang equivalent niya dito sa atin is actually parang nangangalakal. Nangangalakal or nagbabasuka. So, yun yung, parang ganun yung sura. So, si Ruth, para, mahal na mahal niya yung binan niya, di ba? Salamat sa Lord sa mga mabubuting binan, di ba? Di ba? Mahal na mahal niya yung binan niya. So, ayaw na mapahiyan. So, siya na yung sabi na, ako po yung mamumulot para po sa atin. And, he happens to arrive dun sa isang bukid na pag-aaring ni Boaz. Si Boaz, it so happened na kamag-anak ni Elimelech. Okay? So, parang pang love story, pang Hollywood story. Kinikilig si Ruth. The story of Ruth. Yes. Naghahanap ka rin ba ng Boaz? Yes. Sobrang, di ba? Sobrang coincidence. Sobrang sa coincidence na namatayan ka, tapos dumating ka sa isang lugar na kukuha ka ng way para mabuhay kayo. Tapos it turns out, lalaki ito, single siya, tapos siya yung may-ari kung pinapukulan nyo. No, ikabubuhay ninyo. Eventually, she finds favor. Basta rin talaga, ikiligin kayo. Pero at the same time, yung truth sa puso Ang truth dito sa puso. Ewan ko kung makakarating nila rin na yun. Yung kinuha ang lahat sa inyo. Tapos, anong mukha ang hinaharap ko sa mga kapitbahay? Dati, umalis ako, marangya sa Bethlehem. Tapos, ngayon, at hirap ng bumalik. So, ayun, nasa akin yung kwento. And then eventually, pinayuhan ni Naomi si Ruth na gawin mo ito. Gawin mo na ipakala mo kay Boaz yung intention. This is siguro mga several weeks na kasi pagkapos na yung harvest. So, habang isang gabi nalasing si Boaz, kasi Bisaya siya, siguro, labas sa kota, yung harvest nila sa
nung araw na yun, or nung season na yun. So, nakainom, punta doon sa may warehouse, tapos nung nakatulog siya, tapos nagising siya ng bandang madaling araw, babae na dun sa kanya. Who turns out eventually. Again, ayaw sa mga single, huwag yung gagawin yun, hindi kayo pupunta sa bahay ng lalaki. Tatanggalin niyo yung tumbo niya tapos tutulog kayo. Hindi. This is again a cultural thing na bakit ginawa ni Ruth yun? Kasi gusto niya ipaalam yung intention kay Boaz na gusto niya, tubusin mo kami. Redeemed. To be redeemed by Him. Pag-aaralan natin yung ibig sabihin ng redeemed na yan. Pero after a short legal consultation, kasi it turns out, meron pang isang kamag-anak na meron rights doon sa property ni Elimelech, na which includes si Ruth, package deal. So, eventually, itong kamag-anak na ito, nag-decline. Sabi niya na, ay, hindi ko kukunin yan, hindi ko kukunin yung lupa. Bakit? Kasi, makukompromiso yung Maraming meron na siya mga nakaset na Nakaset na yung niya. Kung sino yung pamamanahan niya. Under leverage law, basahin niyo na lang po later sa Kung gusto niyo pong basahin, I think, numbers, nasa numbers na yun. Yung leverage marriage, ibig sabihin, kung kunyari, si Ralph, na-byuda yung asawa na wala kayong anak. Yung susunod na kapatid na lalaki is required na maging asawa para, bakit kailangan gawin yun? Para ipagpatuloy yung family life. Okay? So dito, sa kaso ni Elimelech, si Malo, sa kaso Kilion, namatay sila lahat ng walang dadala ng pangalan ni Elimelech. So, si Boaz, kinuha niya yung lupa ni Elimelech plus si Ruth para yung magpatuloy yung kanilang family. And, interesting na part ko dyan, nakikita natin sa verse 17, si Obed, who turns out to be the daughter of King David. Okay? So, meron po akong nakita po dito, habang nire-research ko po ito. Sa isang site na mga Hudyo, ang pangalan po ng website mo is Jewish Report. Kasi meron po silang paalala dun sa mga kapwa nila Hudyo na papadating ng Shavuot. Ang actually na Shavuot is on June. Hindi today. Medyo merong distansya yung Christian calendar sa Jewish calendar. Nag-aaralan natin yung sa Wednesday evening natin. Tapos nakita ko po ito sa kanilang reflection na part. Sabi doon, na pag-aaralan or pag-isipan ninyo ngayong time ng Shavuot, if Moab is such a hated enemy nation, Moab, ano ba ang kinakatawan ng Moab ngayon? Which is Jordan. Jordan. Why does King David and ultimately Mashiach or the Messiah have to have Moabite ancestors? Kasi sa kanila, remember sa mga Hudyo, hindi pa dumadating yung tagapagligtas. Hindi pa dumadating yung ako or mula sa linya ni King David na magbabalik, make Israel great again. So, malaking katanungan po ito para po sa kanila. And we will try to answer this as we go through our study of Ruth. Wala ang katotohanan po. Sa book of Ruth, makikita po natin that the story of Ruth is a story of God's sovereign care. Ito po ay isang storya ng pag-iingat ng Diyos gamit yung kanyang authority at gamit yung kanyang kapangyarihan. Sa Ruth chapter 1, diba, umalis si Elimelech mula sa Bethlehem kasi meron tatlo yun. And this was a time during the time of the Judges. Bakit nagtagpo yun during the time of the Judges? Kung babalikan po natin sa Deuteronomy, isa sa mga pangako na ibinigay ng Panginoon is that hindi sila dapat maghihirap, hindi sila dapat makaka-experience ng tagpuyo. Kasi dapat manatili sila sa pagsunod sa covenant, manatili sila sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon.
Pero wala pang hindi naman sa taon, pero wala pang 50 years removed mula doon sa pagsako sa Kanaan. Bakit may tagtuyot na doon sa lupa? Bakit naghihirap na yung mga tao? Kasi marami sa mga Israelites, nakalimutan nila ang pagsamba sa Diyos. So this was a very, very dark age, a very, very dark time. The story of Ruth was a light. Kaya, kung iisipin ninyo, sabi, di ba ang Bible, dapat concerned lang ang kwento ng Bible tungkol sa mga nangyayari sa mundo. Bakit ang kwento ng Bible biglang nag-concentrate sa kwento ng isang pamilya, sa kwento ng isang tao? Bakit biglang zoom out siya tapos biglang nag-zoom in? Binanggit ko kanina, marami sa atin actually kakarelate kay Naomi. Kasi, yung pangalan niya, di ba, it means blessed. And sinabi niya na, tawagin niyo na lang akong Mara. Kasi bitter ako ngayon. Iniisip siguro ni Naomi, hindi naman ako pinagpapala ng Panginoon. Puro na lang hirap, puro na lang kamalasan, yun na lang ang meron sa buhay ko. Pero we need to remember, di ba, sa Ruth chapter 1, bakit nasa Moab si Elimelech at si Naomi? Kasi may tatlo yun. Pero, ang utos ng Panginoon, huwag kayong maalis lang sa lupa na yan na ibinigay ko sa inyo. Ito ay isang pamana sa inyo. Huwag ninyo ibebenta yung lupa. Kasi pamana ko yan sa inyo. Pero nasan si Naomi at si Elimelech? Asan yung pamilya nila? Wala sila dun sa lupain na pinamana sa kanilang pamilya. Yan. Nasa Moab sila. Ang bili ng Diyos, panghawakan nila yung lupain bilang pamana mula sa Diyos. Dahil nahirapan sila sa pag-iyo, diba? Iniwan nila yung pamana ng Diyos para mag-price ng Diyos. Pangalawa, sinabi ng Diyos na huwag silang mag-aasawa ng hindi Israelita. Sino yung mga asawa ni Palon sa kanila? Sila yung mga Moabita. They were Moabite women, foreigners. Ano ba yung mga Moabita? Sila ay mga sumasamba sa iba't ibang mga Diyos. So basically, the fact na sila Elimelech nasa labas ng Israel, nasa labas ng dating Kanaan, nasa labas ng Bethlehem, nasa Moab sila, tapos nag-asawa sila ng mga Moabite. It was a direct disobedience to what God intended. Pero, isipin ninyo, ang buti-buti ng Diyos. Diba? Ang buti-buti ng Diyos. Kahit na wala sila doon sa plano ng Panginoon, doon sa Bethlehem, kahit na suliwan nila ang utos ng Panginoon, asa ng Panginoon, anong ginagawa para sa kanila? Turns out, si Ruth, yung puso niya, sinabi niya sa chapter 1, verse 16, your people will be my people, and your God will be my God. During the time na maraming mga Israelita na sabi, ay, hindi naman totoo yung Diyos na yan. Doon na lang tayo, ibibigay ito ng blessing. Diba? Itong Diyos na to, kailangan magpatay ka ng mga ano. Ito, nagbibigay ng blessing na. Papatayin ko lang yung anak mo. Diba? Diba? Pero si Ruth, sabi niya, hindi ko kilala yung Diyos mo, pero gusto ko siyang sambahin. Tapos, saktong pabalik nila sa Bethlehem, panahon ng anihan. Diba? Kung hindi ba naman coincidence yun, diba? Makikita natin gumagawa ng Panginoon. Gumagawa pa rin ng Panginoon. The Lord was looking for 2 widows na malamang sa atin, hindi naman natin papansinin yun. Mga balo, diba? Pero ang Panginoon, the Lord care of 2 widows. Tapos, nung naghahanap si Ruth ng mapupulot, diba? Napupunta siya doon sa bukid ni Boaz. Sobrang sabi na naman, nagkataon na yan. Hindi. Napunta siya doon sa bukid ng isang mabuting lalaki. Diba? Hindi siya nag-take advantage. Kung babasahin niyo later sa chapters 2 and 3, sabi ni Naomi kay Ruth, Diyan ka lang sa bukid ni Boaz kasi baka mamaya may mangyari sa iyo sa bukid.
Tapos in terms of kamag-anak nila, meron siyang karapatan para tubusin sila, para iligtas sila sa kanilang sitwasyon. Tapos, pagdating sa chapter 4, yun eh, na, si Boaz, gusto kong tubusin, gusto ko lang kunin Ruth, hindi kasama ko, gusto kong tulungan nito. Kaso lang, diba? Twist, isang kamag-anak na mas qualified. Diba? Tapos sabi ng kamag-anak, sige, tutunin ko yan. Nung sinabi sa kanya na kasama si Ruth, bilang sabi na, hindi, huwag na lang. Kaya siya nag-decline na kunin si Ruth na asawa kasi kung sino yung magiging anak nila, kung yung mana nakaset na, kailangan hatian yun. So ayaw niya magkagunin yung pamilya niya kapag nagkaroon siya ng panibagong anak kay Ruth. And required siya na bigyan ng anak si Ruth. So, hindi lang basta-basta hindi siya coincidence hindi siya nagkakaroon lang We know that God is moving. We know that God is moving na sa kabila ng pag-disobey ni Malon at Gideon na nag-asawa sila ng hindi Israel. Sa kabila ng pag-alis nila sa Bethlehem, ginamit pa rin ng Panginoon para mapangasawa sila. Isang foreigner na ang puso ay nakatuon sa Panginoon. Ginamit para magkatagpo si Ruth at si Boaz. Ginamit para yun nga, sinabi na ang naging apo nila, walang iba kung si David. Ang tinuturing na pinakamagaling, pinakalaki ng hari ng Israel. Sabi ng mga babae sa verse 14, ito yung mga babae din na nagsabi kay Naomi. Nandiyan na si Naomi, di ba? Tapos biglang, ang ganda na, di ba? Biglang nagpuri siya sa Panginoon. Blessed be the Lord, who has not left you this day without a Redeemer. Sa atin kasi, we know, yung Redeemer para sa atin na, Jesus is my Redeemer. Pero alam ba natin yung significance naman yun? Huwag na tayo, my Redeemer. Alam ba natin kung ano yung ibig sabihin ng Redeemer? Dito sa konteksto ng verse 14, ibig sabihin po nito, yung Redeemer, si Boaz, dahil tinubos si Naomi at si Ruth mula sa tiyang matayan. Again, widow, walang bubuhay sa kanila. Mamumuhay sila ng mahirap. Tinubos sila mula sa kahirapan. Binigyan sila ng identity na asawa si Boaz. Biyanan or manugang si Boaz. Biyanan ni Boaz. Binalik yung honor ng family name. And then, tatanggal yung kahihiyan ni Ruth. Isipin nyo, 10 years. Si Ruth, 10 years nakasawa hindi ko sure kung si Malon or si Gabriel. 10 years silang mag-asawa, wala silang anak. Diba? Bakit kaya nila ng Panginoon yun? Kasi si Boaz, sa kanya magagaling yung lahi ni David. Binigyan ng, or naibalik yung dangal ni Ruth na babae na magkaroon ng anak sa pamamagitan ni Obed. Sa kabila ng mga pagkakamali ni Elimelech, pagkakamali ni Naomi, ginamit pa rin ng Diyos ang lahat ng ito para magdulot ng magandang bagay. Hindi lang actually sa buhay ni Ruth at Naomi, kasi itong Redeemer na ito also applies to us. Ano ibig sabihin po nito for us? Ang natin makakaasa din tayo sa kabutihan at sovereignty ng Diyos. Ang Diyos na siya nagbibigay ng kargas. Feeling mo ba ngayon, pasan mo yung daigdig? Term na yun, pasan mo yung daigdig, diba? Pakiramdam mo ba na napabayaan ka ng Diyos? Ang pag-asa po na meron po tayo dito sa ating pong passage today, do not fear, do not despair, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang ating pong Panginoon, siya po ay mabuti, siya ay hawak ng lahat. Sabi dito sa Matthew 6:26, look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Diba? Hindi naman sila nagtatanim, hindi naman sila kumakain, pero kumakain sila. Diba?
how much more tayo? Tayo na tinuring ng Diyos bilang kanyang mga anak at niligtas para maging bahagi ng pamilya. Maigi din sa puntong ito, kailangan sinasabi din natin sa sarili natin. Lumalayo ba ako sa plano ng Diyos? Ano ba yung plano ng Diyos? Na mabigyan ba tayo ng komportabling buhay? Hindi po. Kasi, sadly, many people look at Christianity and God na, sige God, atin ako sa church nito, magiging Christian ako para mag-bless mo ako. So magpapakabait ako para makuha ko. And that's what most people think about pagiging isang Christian. Pero, ang dakilang plano ng Diyos, gusto niya na maligtas ang lahat. Gusto niya na ang lahat ng tao ay makakilala sa Kanya. Sa ating obedience, yung obedience natin po sa Panginoon, gagamitin niya tayo para may isagawa. Para ang mga tao sa paligid natin makakilala sa Panginoon. Nakakatuwa yung pinag-aaralan natin Wednesday. Na pwede naman yung mga anghel ang maghayag eh. Maniwala kayo lahat sa Diyos, kung hindi kayo mamalay kayo lahat. Tapos, kapangyarihan. Pero hindi ginawa ng Panginoon na anghel. Ang magsabi sa kapitbahay mo na, uy, alam mo ba, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos, binigay niya yung anak niya para mamatay para sa iyo. Para bigyan ka ng buhay na wala kang. Diba? Tayo, bawat isa sa atin, binigay niya sa atin yung privilege na yun to be part of His saving work. Binibigyan tayo ng Diyos ng freedom para mag-decide kung ano yung tingin natin na makakabuti sa atin sa ating pamilya. Kasi baka sabihin niyo na, ala, sabi dito si Elimelech, umalis na kumuha. Baka hindi po ito, hindi ito judgment sa ating mga OFWs, di ba? Hindi kayo umalis sa blessing, hindi ibig sabihin na dito sa Pilipinas ang blessing. Hindi po yun. Binibigyan tayo ng Diyos ng freedom to decide kung ano yung tingin natin na makakabuti sa atin at sa ating pong mga pamilya. Pero ang pundasyon ng ating mga desisyon, dapat sikapin natin na makilala ng Diyos sa lahat ng gagawin natin. And ang dito, actually, ang nakakatuwa dito, that even if we do make mistakes, we can rely on God's sovereignty. We can rely na, Lord, ito lang, pasensya na ito lang yung alam ko gawin. Pero sana ito po, gamitin mo din yung paraan para makilala kayo sa buhay. Para makilala na kayo yung Diyos na tunay. Kayo yung Diyos na karapat-dapat na sambahin. Sa ating career, sa ating relationships, diba? Yung pagpapalaki ng ating mga anak, idalangin natin na makilala sa Jesus Christ sa buhay natin. Bilang kanyang mga tagasunod, at magdulot ito ng bunga ng masaganan natin. Yung harvest po na tinutukoy dito, may not necessarily mean a physical harvest. Na pagsunod natin sa Panginoon, biglang, dali na, biglang abot na yung iPhone ko. Hindi, sana all, di ba? Pero kung gagawin mo sa apat na iPhone, pag tumulog yan lahat, di ba? Sino sasagutin mo? Di ba? Hindi yun. Hindi prosperity yun eh. It is gross, medyo wasteful na yun. Hindi na tamang paggamit ng resources. Na yung masagana ng ani, in terms of papuri sa Diyos, hindi mo na tao makita nila kung parang naghihirap ka sa buhay, pero bakit nakakangiti ka pa din? Diba? Bakit parang payapa yung loob mo kahit sa gitna ng mga pinagdadaanan? Diba? That people will see that we love God, that we worship and follow Jesus Christ. Dahil sa pagkilala ng mga kaibigan, ng mga kababayan na yun, nakita nila na, ang galing ng Diyos, hindi kayo pinabayaan. Kala namin wala nang lahat, pero biglang meron kayong, tapos biniyayaan ka ng ako. Tandaan din natin na hindi lahat ng sakit, hindi lahat ng paghihirap, consequence ng disobedience sa Diyos. Huwag natin sabihin na, okay, kaya ka naghihirap kasi pinakorsahan ka ni Lord, dinidisiplina ka. Diba?
Huwag ka agad gano'n, huwag natin sabihin. Kasi maaaring pinayagan ng Diyos ang mga bagay nito to demonstrate His power sa ating buhay. Remember yung kwento ng bulag? Tinanong ng mga disciples, Jesus, hindi nagkasala. Siya ba? O yung mga magulang niya? Parang, kung ako yun, sabi ko, hindi mo ako. This man was born blind since birth. Diba? Anong nagawa niya? Bakit siya may kasalanan? Hindi pa nga siya, kakapanganak niya pala. Diba? Pero sinabi ng Panginoon, God allowed this so that the power of God may be displayed. Willing ba tayo doon? Ready ba tayo doon? Kasi madalas, Lord, hindi mo na, hindi ko kaya mag-iigat na ito. Mahirap idalangin, pero sana isa sa mga maging prayers natin. Lord, sa kabila pa ng paghihirap natin, sana makilala. Madalas kasi ang reaction natin kapag may paghihirap na nararanasan, habang tayo. Kaya na yung, huwag niyo akong tawagin blessed. Huwag niyo akong tawagin, blessed. Kasi bitter ako ngayon. Minsan, lumalayo sa church, lumalayo sa mga tao. Kasi gusto nating sabihin sa Diyos na, I did not do anything to deserve this. And, again, this is the natural reaction. Matuto tayo sa tahimik na pananalig ni Ruth. Ang ganda-ganda ng example na binigay sa atin ni Ruth na hindi niya alam kung anong naghihintay sa Bethlehem. Pero sinabi niya na kay ngayon, sasama ako sa iyo. Sasabayin ko yung Diyos na sinasambag. And this happened at a time na maraming mga Israelita nakakalimutan sa Diyos. Diba? Let us desire yung ganitong paniniwala. Yung pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng anumang sitwasyon. Umasa tayo na ang Diyos ang magbibigay ng harvest sa tamang panahon. Pangalawa po, totohanan for us. The story of Ruth is a story of God's restoration. Restore, mapatubalik. Yung pinaka-clear siguro na larawan ng restoration sa atin, yung mga lumang kotse, yung mga, yung kotse na, yung mga kotse na, nakasabog sa pelikula yan, di ba? Mga ganyan yung mga nasa isip. Pero pag inayos, pinaganda, tapos mukha na ulit yung bago, yung restoration. Pero dito, reading through Ruth, makikita natin yung contrast dun sa magkabilang dulo ng chapter 1 at ng chapter 4. Sa chapter 1, may tagtuyot, may taggutom, may taghirap, may kamatayan. Sa chapter 4, may harvest. Diba? May pagbabagong buhay. Both symbolically, kasi nung tinubos ni Ruth, ni Boaz, si Ruth, tsaka si Naomi, mula sa kanilang kahirapan, mula sa kanilang kahihiyan. And literally, noong dumating si Obed, diba? May naman tayo sa chapter 1, dito may pinanganak, may panibagong buhay na naibenta. We see dito sa kabuuan ng Ruth, a promise na yung pagkilos ng Diyos sa isang bayan na nakalinod sa Kanya. Diba? Remember, this is the time of the judges. Maraming mga Israelita tumatalikod sa Panginoon. Pero, kumikilos sa Panginoon, kaya dapat natin siyang balikan, kaya dapat natin siyang sambahin. Kaya may sense yung sinabi sa kanya, sinabi ng mga kamarites ni Naomi. Sinabi na, he shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. Si Obed yung tinutukoy nila dito. Pero, masasabi natin na ito ang ginagawa ng Diyos. He restores life. Binabalik na sa atin yung buhay na nawala dahil sa kasalanan, buhay na nawala dahil sa maling desisyon. Buhay na nawala dahil sa hurt na nagawa sa atin. Itong mga nakaraang mga araw, si Teacher Pat, nahilig sa mga crime stories. Nalolood siya ng Law and Order. Tapos itong huli, meron siya pinapanood na based on a true story sa US. Unbelievable. And one thing na common about rape victims, yung buhay ng isang rape victim before and then after the rape is never the same. Merong bagay na nawala
kapag ikaw ay naging isang victim ng rape. Kahit na anong gawin mo, hindi mo maibabalik. Hindi mo siya makukuha ulit. So, kumbaga parang maraming mga rape victims, they have to deal with that. At gusto kong bumalik sa dati. Gusto ko lang na bumalik sa normal yung aking. Pero paano ko mamahalin ulit yung sarili ko dahil sa ginawa sa akin? Dahil sa merong ng violence sa akin. And dito, sa sitwasyon ni Naomi siya ni Ruth, diba? Kung sinabi niya na, tawagin mo na lang akong bitter. Sabi niya na, may nawala ka sa buhay ko eh. Hindi ko alam kung ano ang gagawa. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Because the Lord has forgotten. Tapos dito, biglang sa chapter 4, nakikita natin yung reversal, yung pagbabago sa kanyang buhay. Kasi hindi lang binalik yung buhay, tsaka yung danal ni Naomi. Pinaganda pa ito ng higit sa inaasahan. Diba? Si Ruth, iniwan niya yung kanyang dating bansa, yung pamilya niya, yung kanyang kultura, yung kanyang dating relihiyon para sumama kay Naomi. At sumampalataya sa isang Diyos na hindi naman actually ganun kakilala. Pero dito makikita po natin sa kwento ni Ruth, ni-restore ng Diyos si Ruth. Diba? Binigyan siya ng panibagong pamilya. Sino yung mga kapamilya niya ngayon? Yun, yung angkan ni Boaz. Binigyan siya ng panibagong buhay. Binigyan siya ng panibagong dangal. Yung 10 years na dala-dala niya yung shame na, ay, hindi mo pa anak. Babae, hindi mo pa anak. Ay, ako sabi, yung tinawag kang mataba, pangit. Tapos pag likod ko, hindi naman siya mataba, pero pangit siya. Parang, si Ruth, she lived with that kind of shame. Na, anong mali sa akin? Bakit hindi ko mabigyan ng anak yung asawa ko? Tapos dito, ayun, tinanggal ng Panginoon yung kanyang kahihiyan. Sa loob lang ng ilang linggo, sa loob ng ilang buwan, binago ng gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Ni-restore ng Diyos yung buhay ni Naomi, buhay ni Ruth. Binigyan sila ng pahinga mula sa kanilang mapait ng mga karanasan. Ano po yung sabihin ko nito po? Yung hope natin, kapag balik din tayo na ito. Christ will restore us to God. And this will give us a bountiful harvest. Again, yung harvest na ito may not necessarily be material, but it can also be spiritual in a sense. We often look at the story of Ruth as a love story. Ano ako ngayon talaga? Sana ako rin magkaroon ako ng Boaz. Diba? Nakaka-cliche siya. But we need to look also at the story of Ruth, at the story of God's love for you and me. Ibinigay ng Panginoon yung kanyang sarili to restore us to God. More than a romantic story, ang kwento ni Ruth ay kwento ng pagpapanumbalik mula sa tiyak na kamatayan, tiyak na kawalan, tungo sa siguradong buhay at siguradong kasaganahan. Yung restoration na naranasan ni Ruth at ni Naomi is yung larawan nito ng restoration na pwede natin maranasan sa Panginoon. Sa pamamagitan ng sa Kristo. Ito yung restoration ng ating pong relasyon sa Diyos. Contrast this sa paglayo ng mga Israelita. When you read Judges, tapos i-compare niyo siya sa Ruth, makakasalimutan talaga yung Judges. Pero makikita natin sa Ruth, ganun ng Panginoon. Diba? Sa buhay ng isang tao, pinanatili niya yung plano ng pagliligtas ng Panginoon. We'll get that in a bit. Ni-restore ng Diyos ang pananampalataya ni Naomi. And kung tutusin, di ba, parang ganito rin yung panahon natin ngayon. Ang panahon natin ngayon, mas may emphasis sa self-empowerment, sa self-fulfillment. And I have to remind you, kailangan paalalahanan ko, especially ating mga parents. Bantayan po ninyo yung ating mga bata. Yung kanilang pinapanood, alam niyo kung ano yung pinapanood nila. Ano yung kanilang interest ngayon. Kasi, nagugulat ako,
Yung mga bata na aware na sa mga manifesting na yan. Oo. Bakit na manifest? I manifest good grades. Tapos hindi ka mag-aaral? Di ba? Hindi nangyayari yun. Hindi nangyayari yun. Ang mga bata ngayon are being conditioned to think na. Pagka you think about it, i-manifest ko lang yan, mangyayari. Hindi. Marami sa atin, lumaki na kailangan pag sumikapan mo yan. Diba? Yung value ng hard work. Marami ngayon yung mga bagong empleyado na sabi na, pag nahirapan lang sila na wala mong klaseng boss yan, mag-resign na, unang araw pa lang, nag-aaral sila sa trabaho. Diba? Kasi ayaw na nahihirapan. Na-condition sila na sabihin na, you can do anything, just put your mind to it. O inisip ko, kaya ito na. O, tingnan mo ang realidad ng buhay. Ayaw na, hard na, punta na lang ako sa iba, yung nag-aaral sa akin. Diba? Real life is hard. Mga bata, real life is hard. Kaya manifesting niya, it's not biblical. It's saying na yung universe ibibigay ko sa akin. Ibig sabihin, mas nagtitiwala ka sa universe kaysa doon sa nag-create ng universe. And it reflects what society thinks of God. That God is just an addition to my life. Gagamitin ko kung anong gusto ko gawin. Basta Lord, hindi ako nakakasakit ng tao, basta i-bless. Next, June. Sa June, ang susunod na buwan is Pride Month. And kung babalik sa eskwelahan ng inyong mga anak, and they might require your children to wear iba't ibang colors in support of them. Gabayan niyo sila. Gabayan niyo sila kung ano, should you be participating in Pride Month? Diba? Should you be, hindi dahil sa gusto natin na sabihin sa ibang mga tao na kasalanan kayo natin. Pero panghawakan natin yung biblical truth that God created man. Because it was the design. Yun yung design ng Panginoon at gusto niya mangyari. And yun yung sakto din sa plano niya. Because Jesus as the groom, as the man, and the church as the bride, as the groom. Lahat yun may kinalaman sa design. To be restored before God means that we recognize Him for who He is and who we are sa harap niya. Ganun yung nangyari po dito sa Samaritan woman. Sa John chapter 4, nakausap ni Jesus. Pakita nung Samaritan woman na, kasalanan ako, alam niya. Maaaring siya makakatulong sa akin. Kaya sinabi niya sa mga kapitbahay niya, ito na yung tagapagligtas. Tinawag niya yung kanyang mga kapitbahay. Hindi siya nag-aral ng missions, hindi siya nag-seminar ng ano. Nakausap niya lang si Jesus, tapos sabi niya sa tao, ito, kausapin niya din siya. Kaya ang response to Jesus, do you not say there are yet 4 months, then it comes to harvest? No, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Yung mga kababayan na maniniwala kay Jesus, that is the harvest that the Lord promises to us. Sinabi din na, sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Kung napapagod na kayo na disiplinahin yung mga anak ninyo, pwede magpahinga, pwede mapagod, pero huwag pong bibitaw. Huwag po kayong magsawa na turuan ng inyong mga anak ng pagtuloy. Kung nagsasawa na kayo sa inyong kaibigan na or kaibigan ng kapitbahay na mamalagas po sa inyo, ipakita pa rin po natin sa kanila ang grasya. Ang paalala sa atin ng Panginoon, do not give up. Do not give up. Pagpatuloy tayo sa pagsamba sa Panginoon at pagkilala sa Kanya, manalig na magbibigay siya ng isang harvest, whether it be material or spiritual. Basta yung harvest na ito, tiyak na magbibigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Pangatlo po, ang storya ni Ruth ay istorya ng pagtutubos ng Diyos. And kanina pa natin ito binabanggit. Kasi sa panahon natin, yung redemption, bumili ka ng item, or bumili ka ng item sa shop. Yan.
Tapos meron kang voucher. Redeem your voucher. Pag meron kang binayaran, meron kang papalit ng free item. Sa panahon ni Ruth at na Naomi, it was a business transaction. So, ibig sabihin, kapag tinubos mo ang isang bagay, babayaran mo yung katapat na price para makuha mo yung rights over that property. So, ang nangyari, si Naomi, binibenta niya yung lupain ni Elimelech. It's either nabenta niya or binibenta niya. So, in this case, tinubos ni Boaz yung rights over that property dun sa lupain na yun. However, kasama doon sa property na yun si Ruth, package deal siya. Tapos, pag binabasa natin ito sa Ruth chapter 4, ano ba yan? Nagpalit lang sila ng sandal. Isipin niyo yun, di ba? Kung kanyari yung mga business deal, nag-meet kayo, meron kang ka-business, ganyan. Tapos, sige, hindi ka na, maganda na tayo. Tapos, hindi ka na sa patis mo. Balik tayo. Di ba? Paano ka maglalakad noon? Diba? Isa nakatakong, di ba? Paano ka uuwi noon? Pero dito, sa kasong ito, merong trust involved na kahit na hindi sakto yung sandalyas ng papalitan, ng suotin mo pa rin. Itiwala ka na hindi ka ipapahamak muna. Walang sinabi dito na nagpalit sila ng sandals, tapos akin na nga yung extra kung para magpapalit. Hindi. Diba? Nagpalit sila ng sandalyas. Hindi lang tinubos ni Boaz yung property ni Elimelech for business purposes. Kundi parang isa ba si Naomi at si Ruth mula sa kahirapan at kaligyan at tiyak na kapamatayan. Kanina ko para inayos kayo anong yan. Pero may naalala na ba kayo na gumawa nito para sa atin? Na niligtas tayo mula sa kahirapan, mula sa kahihiyan at tayo. And his name is Jesus. Jesus, ang presyo ng kanyang pagtutubos sa atin, buhay. Binigay niya yung buhay niya para tayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Which makes verse 17 even more significant. Kasi si Jesus, di ba, nagmula siya dito sa langit ng Diyos. So yung redemption, pagtutubos kina Naomi at kay Ruth, ito yung larawan ng pagtutubos din sa atin ng Panginoong Jesus. Yung pagtutubos ni Boaz kay Ruth at Naomi is a foreshadowing ng gagawin ni Jesus Christ para po sa atin. So, ang ibig sabihin po nito for us, ang hope natin sa awa at kabutihan ng Diyos, tinubos niya tayo at yung mga mahal natin sa buhay para makabilang sa Kanya. Nakuha ito yung maging pinaka-hope natin sa buhay po na ito. Let us not hope for Lord, nanalo ako na nanalo ako sa Lord. Let us not hope for worldly riches, for worldly fame. Kasi pag namatay tayo, hindi naman natin iladalay sa kung saan tayo nilibig o kung i-petromate naman. This is where Shavuot, during the time of Ruth and Naomi, becomes relevant sa panahon natin. After bumalik ng Panginoong Jesus sa piling ng Diyos Ama, yung mga disciples sa Jerusalem, bumalik sa isang upper room. It was Shavuot during that time. Maraming mga tao sa Jerusalem. At habang nagpapray yung mga disciples, dumating yung Holy Spirit sa kanila. Nagpakita sa forma ng mga malinig na apoy. At nagsimulang magpuri ang mga disciples sa ibang kita. After ni Peter magsalita tungkol kay Jesus Christ, 3,000 people believe in Jesus Christ that day. So kung yung church ganito dati, ganito lang sila, nagpo-pray sila, tapos nagsalita si Peter at yung mga tao sa labas, tapos biglang 3,000, sa tayo magkikitan doon. Hindi tayo kasya dito. Hindi kasya ang 3,000 na tao dito. Ganun yung ginawa ng Panginoon sa kanila. And later on, makikita natin sa Acts 13, yung masasabi po natin na turning point. Kasi yung 3,000 na yun, remember, mga Hudyo na galing sa iba't ibang parte ng mundo. So basically, yung mga Hudyo pa lang yung una nakakakilala kay Jesus Christ. Dito sa chapter 13, si Paul at si Barnabas, nagpunta sila sa isang bayan sa mid-30.
Tapos, kinausap nila po na yung mga Hudyo. Sinabi nila na, ito, dumating na si Jesus Christ. Kaya sabi ng mga Hudyo, hindi naman naniniwala siya. So sinabi ni Paul, for so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Ano ito? Verse 48. When the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the Lord. Nakakita na ba kayo dito ng tao na sinera ninyo tungkol sa Panginoon Jesus? Tapos kung nalaman niya tungkol sa kay Jesus, nagpasalamat siya at if not, dalawa lang yan eh. Isa yun, baka hindi natin sinishare si Jesus Christ. Diba? Or baka hindi pa handa yung tao. Pero this, kinikilabutan pa rin ako whenever I read. Na yung mga Gentiles sa paligid nila, narinig nila na ang Panginoon, binibigay sa kanila yung kaligtasan. Mula kay Jesus Cristo, they began rejoicing. Higit sa anumang bagay, pagpasalamat natin ay yung redemption at restoration na meron tayo kay Jesus Christ. Ito yung sinaselebrate po natin. That is why we have church today. That is why we have the gospel today because of this. Because on one Shabbat, Sunday, dumating ang Holy Spirit at pinahayag ang mabuting balita sa mga tao. Ito yung pinakamagandang bagay na pwede natin matanggap at maranasan. Hindi mapupunan ng pera, or ng person, or ng dreams, gadgets, power na minimitate ng puso natin. Yung redemption at restoration lamang kay Kristo ang makapagbigay sa atin ng buhay at meaning sa buhay natin ngayon. So, to answer yung ating pong question kanina, bakit nga ba kailangan may lahi mo sa lahi ni Haring David at sa lahi ng Mesiyas, tagapagligtas? Kasi ang plano ng Diyos, all along, hindi lang yung mga Jews ang paliligtas. Diba? Ang plano ng Diyos, maligtas tayong lahat. Jew, Gentile, Filipino, Amerikano, Chinese, Korean, Opakan, si Jesus Christ ang tumayong buwas para sa atin. Para tumaskin tayo mula sa ating kahihiyan, sa ating kahirapan, at sa ating tiyak na kamatayan. Dahil kay Jesus Christ, meron tayong bagong pag-asa, meron tayong bagong buhay, meron tayong biyaya na aaminin sa Holy Spirit. So, tandaan po natin, ang kwento po ni Ruth ay kwento ng pag-aalaga ng Diyos. And if you think that the Lord does not care for you at all, think about this, why would God care for two women? Walang kinalaman sa buong history. Pero ginamit sila ng Panginoon to bring about the birth of Jesus Christ. The story of Ruth is a story of God's restoration. Feeling natin na yung nawala sa atin, hindi naman ibabalik. But the Lord restores. Ang hope natin dito is kapag balik tayo ng Kristo sa Diyos, bibigay ito ng masagalang harvest sa tamang panahon. Finally, the story of Ruth is the story of God's redemption. Yung hope natin na tayo ay tinubos ng Panginoong Hesus Kristo. Kasama yung lahat ng mahal natin sa buhay para mapabilang sa meron kang pinagdadaanan ngayon. Meron kang pinagdadaanan ngayon, di ba? Do not lose hope. Do not lose hope. Magtiwala ka kay Jesus, hindi ka pababayaan ako. Papanumbalik tayo ni Kristo sa Kanya. May mga mahal ka sa buhay, may mga tao na nais na makilala sa Jesus Christ, huwag kang mag-give up sa kanila. Patuloy mo sila ipanalangin, patuloy na i-share ang opinion ng Diyos. Pangako ng Diyos, darating ang harvest, actually dumating na. We are part of that harvest. Umasa tayo na kikilos ang Panginoon sa buhay natin para sa kanyang kapurihan. The way that we did sa buhay ni Ruth ngayon. Sa atin, tinawag niya para maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Si Kristo po yung ating pong
Kasi siya yung tumubos sa amin mula sa ating kasalanan at kamatayan para ma-restore yung ating relationship sa Diyos. Sa kanyang kabutihan, makakaasa tayo ng isang masaganang harvest sa ating buhay na magbibigay ng karangalan sa dakilang alam. Purihin natin. Manalangin po tayo.